Maligayang kaarawan, mahal na Birheng Maria. Ikaw ay katuparan sa pangarap ng Diyos. Kaya't sa paggunita natin ng kanyang kapanganakan, ay inaalala din natin ang unti-unting pagtupad sa pangarap ng Diyos para sa sangkatauhan. Kailan nangarap ang Diyos? Matapos magkasala si Adan at Eva, kinausap ni Yahweh ang ahas. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhimo't binhi niya'y aking paglalabanin. Ang binhi niyang dudurog sa iyong ulo, at ang sakong niya sa iyo'y tutuklaw. Ang babae rito ay tinutukoy walang iba kundi si Inang Maria. Ang binhi ng babae ay si Jesus. At ang binhi ng ahas ay ang kasamaan. Pero ang babaeng ito ay matagal na hinintay ng Diyos. Ilang salinlahi ang dumaan bago dumating ang babae at ang kanyang binhi. Mula sa panahon ni Abraham hanggang kay David ay 14 na henerasyon. Mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Hudeo sa Babylonia ay 14 na henerasyon. At mula sa pagkabihag hanggang sa Mesaya ay 14 na henerasyon. At kung kay Maria magmumula ang katawan tao ng Diyos, natutubos sa kasalanan ng tao, ay minabuti ng Diyos na hulmahin ang kanyang magiging ina dito sa lupa, na kahit papaano'y maging kasing perpekto niya. Kaya nga't si Maria ay ipinanganak na walang bahid kasalanan, ang pinagpala sa babaeng lahat, ang pinakabanal sa lahat ng mga ina. Kaya nga nag-uumapaw ang ating pagsinta kay Maria dahil ganun siya kaimportante sa ating Panginoon. At tinupad ni Maria ang plano ng Diyos nang siya ay tumalima sa utos nito at sinabi, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At ika pa nga ni Saint Irenaeus, kung ang pagsuway ni Eva sa kagustuhan ng Diyos ang nagdulot ng kamatayan sa mundo, ang pagtalima ni Maria sa kagustuhan ng Diyos ang nagdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. Bagamat siya'y pinakaiibig ng Diyos, ang kanyang pagtalima ay may kaakibat na pasakit. Sa paghandog kay Jesus sa templo, sinabi ni Simeon sa Ebanghelyo ni San Lucas, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang isipan. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang patalim na itatarak sa iyong puso." Sa paggunitan natin ng dakilang kapistahang ito, nawa tayo din ay tumalima sa plano ng Diyos sa atin. Kahit ito ay may kaakibat na pagsubok at pighati, ito naman ang magbibigay sa atin ng lubos na kaluwalhatian sa langit. Kaya, kaya nating tuparin ang pangarap ng Diyos sa atin at magsisimula ito
sa matamis nating oo.